Isa sa pinakaaabangan nating lahat, lalo na ng mga empleyado, ay ang 13th month pay o Christmas bonus. Pero ano nga ba ang karaniwang ginagawa ng mga Pinoy pag nakakatanggap ng 13th month pay? Yung iba, they save some of it. Yung iba naman, they spend all of it. At meron ding iba na they spent it even before they received it. Na-swipe na nila sa credit card yung mga gusto nilang bilhin, kaya pagdating ng bonus, pambayad na lang sa utang. Alin kayo dito sa tatlo? Hindi naman masamang gumastos at i-treat ang sarili pag nakakatanggap ng bonus dahil deserve naman natin yan, pero hinay-hinay lang. Mahalaga na aware ka kung saan mapupunta ang bonus mo, dahil kung hindi, baka magulat ka na lang, ubos na ang 13th month pay mo na parang dumaan lang sa mga palad mo. Ang 13th month bonus ay isang beses lang yan sa isang taon dumadating, kaya let's make the most out of our 13th month pay. Here are 7 ways to spend your Christmas bonus wisely. Number 1, give back to the Lord. Ito ang madalas makalimutan natin pag nakakatanggap tayo ng blessing. Every good gift and every perfect present comes from heaven. Kaya bago pa natin ubusin ang ating Christmas bonus sa maraming bagay, maglaan din tayo ng amount na naaayon sa ating kakayanan para kay Lord, para sa church, bilang pasasalamat sa mga biyayang natanggap natin ngayong taon. Number 2, build an emergency fund. Ito yung perang tinatabi natin for emergency purposes or pangreserba sa mga unexpected expenses. Instead na mangutang o mag-swipe ng credit card kagad, nandyan ang emergency fund na sasalo sa atin sa oras ng pangangailangan. Number 3, get insurance coverage. Di ba pag bumibili tayo ng bagong cellphone, binibilhan natin kagad ng case at tempered glass for protection? Pag sa bagong sasakyan naman, we make sure na may airbags at spare tire. We also buy car insurance for protection. Pagdating sa buhay at kapakanan natin, hirap na hirap tayong bilhan ng health and life insurance coverage ang sarili natin dahil sa tingin natin gastos lang ito. Sa lahat ng assets or investments or properties na meron ka ngayon, ang pinaka-importante sa lahat ay ang ability mo to earn income. Number 1 na dapat may protection o insurance. Number 4, pay off your debts. Kung marami kang utang at sumasakit ang ulo mo kung paano mababayaran ang mga ito, pagkatanggap mo ng 13th month pay, maglaan ka na kagad ng pambayad ng utang. Kung kaya ng budget, i-fully paid mo na para next year wala ka ng utang. Pero kung hindi naman kayang bayaran lahat, at least bawasan mo yung mga utang mo. Nasa iyo kung gusto mong bawasan yung utang na may malaking interest o bayaran mo muna yung pinakamaliit na halaga na utang. Number 5, invest your money wisely. Kung meron ka namang extra fund at napaglaanan mo na yung mga naunang bagay, magtabi ka din para sa inyong investment kagaya ng educational fund ng mga anak nyo, retirement fund nyo, at sa iba nyo pang long-term goals. Saan ba pwedeng mag-invest? Kung conservative ka, pwede kang mag-invest sa mga mutual funds at UITF. Kung aggressive ka naman, pwede kang mag-invest sa stocks and equity funds na mas risky pero mas mataas ang potential returns over time. Don't put all your eggs in one basket. Mag-invest ka sa stocks, sa bonds, sa balanced funds para malugi man ng isang klase ng investment, at least hindi lahat ng funds mo apektado. At bago mag-invest, make sure na aralin muna ang papasuking investment. Number 6, treat yourself. Syempre maglaan ka din para sa sarili mo. Isang taon kang nagtrabaho, kaya deserve mo din na i-treat ang sarili mo. Magpariban ka or magpaspa. Bili ka ng gadget na matagal mo nang pinag-iipunan o kaya mag-travel ka kasama ang pamilya mo. Just make sure lang na hindi lahat ng 13th month pay mo mapupunta dito. Tandaan, isang beses lang sa isang taon dumadating ang bonus, kaya make the most out of it. Spend and invest it wisely. Number 7, allocate your money for family gatherings and gift giving. Syempre dahil Pasko, kailangan din nating maglaan para sa pang Noche Buena at pang regalo. Make sure na lahat ng bibilhin mong gifts ay within your budget at hindi lahat ng bonus mo ay mapupunta dito. And last but not the least, help others. Christmas is the season of giving and helping others. Kung meron kang gustong tulungan o bahaginan ng blessing, there is no better time than during the Christmas season. Kung may gusto kang bigyan dati pero di mo magawa dahil laging kulang ang budget, now that you have your bonus, baka pwede mo nang ibahagi ang maliit na portion nito para sa pagtulong sa ibang tao, lalo na yung mga less fortunate o talagang nangangailangan. Yun ang ating 7 ways to spend your Christmas bonus wisely. Thank you so much po sa patuloy niyong pagsuporta at panonood ng aking mga videos, and Merry Christmas po sa inyong lahat.